Tubig, Aileen! Tubig! Ilang taon mo na ito tatay ginagawa na ganito? 35 years. 35 years na? Oo, dito nga naglakyan yung mga anak ko. Bisikleta. Grabe. 35 years na nabalitaan ko, hinihila mo lang ito minsan. Itong bisikleta ito, itong sidecar ito, 35 years na yan. Pati itong sidecar na ito, 35 years. Ito lang ang napapalitan. Ito lang napapalitan. Pangapat na palit ko na ito. Grabe. Tinan nyo nga yung gulong nyo. Tinalian na naman lang ng ano. Sa araw-araw na pagdaan niya dito sa aming shop, halos ito yung araw-araw na trabaho niya na nakikita ko. Ano ang pangalan mo ulit, tatay? Joselito Malabana. Si tatay Joselito, mas kilala sa tawag na? Lito. Lito, si tatay Lito. Grabe ang sakripisyo mo, tatay, sa pag-deliver mo ng tubig. Dati nakita ko pa, hinihila-hila mo yung sidecar mo. Buong taon yun. Minsan ba, tatay Lito, nakakaranas kayo ng walang ulam? Oo. Ay siya? Tuyo. Tuyo na may langis eh. Mga kabayan, welcome po sa channel na ito. At ngayong araw ay nandito kami sa gilid ng kalsada kasi nakita nga namin si tatay Lito na siya yung isa sa nagdi-deliver ng tubig dito sa bayan ng Kapalonga, na bukod tangi na siya lang yung gumagamit ng ganito, na halos lahat dito na nagdi-deliver ay naka motor, tama? Hauler. Naka-hauler, tapos siya lang ang bukod tangi ganito. Ilang taon mo na ito, tatay, ginagawa na ganito? 35 years. 35 years na? Oo, dito nga naglakyan yung mga anak ko. Bisikleta. Grabe. 35 years na nabalitaan ko, hinihila mo lang ito minsan. Itong bisikleta ito, itong sidecar ito, 35 years na yan. Pati itong sidecar na ito, 35 years. Ito lang ang napapalitan. Ito lang napapalitan. Pangapat na palit ko na ito. Grabe. Balita ko pa, tatay, may napag-aral kang anak mo ng kolehiyo dahil sa ganito. Oo. Kaso lang, natigil. Natigil. Kasi niya college na ngayon. Nag-video kayo, no? Sa grocery. At wala raw daw. Bakit tayo nahinto? Hindi mo na kaya? Hindi kaya. At doon napasok sa alayo yun ay. Pero at least, mo, napatungtong niya ng first year sana yung anak niya sa pagdi-deliver lang ng ano. Yung mga anak mo na pag-aral mo ng high school, elementary dahil sa ganito, sa pagtutubig. Napag-aral ko lahat sila. Grabe, galing ni tatay. Okay tayo ngayon, may dadalhan ka ba ng tubig? Doon? Sige, tara, sama ka namin. Tara. Sa unahan rin. Ay, grabe. Pwede-deliveran ni tatay. May labaha dito. Tara ka tayo. Sundan natin si tatay. Alright. Hinapo ka? Grabe layo ng pinagdadala mo ng tubig. Bali, tay, ito yung ano mo? Ang bahay ko. Ito nagsisilbing bahay mo. Bakit dinalhan mo ng tubig ngayon? Wala na. Wala na kami tubig. Pati kayo, wala na rin. Okay. Grabe, ito pala ang tinitira nyo, tatay. Ilang kayo dito nakatira, tay? Ano lang kami? Ilang kayong natutulog dito? 4. 4? Ay, ito may sarili ng pamilya mo nito. May anak ka ditong nakatira na may asawa na? Sila. O nga, anak mo yun? Anak ni Mrs. Sauna. Tapos dito sila nakatira din. Sama-sama kayo dito. Okay, maiba pala ako. Anong pangalan mo ulit, tatay? Joselito Malabana. Si tatay Joselito, mas kilala sa tawag na? Lito. Lito, si tatay Lito. Grabe ang sakripisyo mo, tatay, sa pag-deliver mo ng tubig. Dati nakita ko pa, hinihila-hila mo yung sidecar mo. Buong taon yun. Paano hila? Ba't nasa unahan ka? Ay magana may tulak yun.
Eh bakit hinihila mo siya, hindi mo siya madalas tinitipaan? Bakit? Mabigat, nasakit ng tuhod ko. Ay, ganun. Kaya kung minsan, hila lang talaga. Grabe. Tara, balik tayo tatay dun sa ano mo. Sa tinitirhan mo. Ay, sa tinitirhan mo sa bisikleta mo. Okay, dito na kami sa bisikleta ni Tatay Lito kasi nga ngayon talaga ay mag-deliver pa sana siya. Bakit ka lang dito sa Lilom? Sinisilong ko at mainit. Para di mainitan tong tubig. Kasi bawal mainitan. Oo nga naman kasi Nabibilan. bakit kapag nainitan ba anong posibleng mangyari sa tao? Magtatay Sasaktan tiyan, pagkasaktan ng tiyan sa madaling salita, ano? Kaya sinisilong ko. Tatay Lito, magkano naman ang bili mo kapag naglalaman ka ng 1 galon? Ano, dos? Dos lang kada 1 galon. Tapos kapag bininta mo naman, magkano? Ano to? Ang dala ko ay Ang 1 galon, magkano? 10. 10 piso kada 1 galon. 170. 170. Pero ang naibabayad mo, ilang galon ba meron ka? Wala nang kakount din. Dati 19 yan. Ngayon, bilangin natin. 2, 17 na lang. 4, 6, 3 siya 8, na sa ilalim. 13 na sa ilalim. 14, 15, 16, 17. Pang 18 yung dala mo sa inyo. 17 lang yun. Ha? Pang 17 lang. Pang 17 lang. Okay. Okay, sige, pang 17 lang pala. Kahit pa paano naman, sa maghapon nakakailang deliver ka ng ganito? Dalawa, tatlo lang. 2, 3. Pag-ikot ko lang parang, diretso na ako dito. Tulad nga, hindi ako napunta ng malayo. Grabe, tatay, sa ilang taon? 30, 35 years. Sa 35 years, Tatay Lito, na nag-deliver ka ng ganito, gano'ng kahirap? Mahirap talaga ay. Noong una, doon kami natapos sa Alagpan. Doon sa Ubang. Ito rin ang gamit namin. Kaso lang maganda ang samahan namin noon una. Nagtutulungan kami. Tulungan. Ngayon, kanya-kanya talaga. Ngayon, walang pakialaman. Tatay Lito, ganito. Paano mo na po nakukunan niyo itong kinikita mo ng itong kinikita mo dito, paano mo na pagkakasya sa pambili ng pagkain, pampaaral dun sa mga anak mo? Budget. Sino Minsan, nagbo-budget? Ikaw, si Mrs.? si Mrs. Lang ay. Minsan pag wala, pambilin tuyo, saka sa galon bigas. Minsan wala. Minsan inuutang ko yung pang wala. Minsan ba, Tatay Lito, nakakaranas kayo ng walang ulam? Oo. Ay siya? Tuyo na may langis eh. Ay ganun. Oo. Tuyo na may mantika, yun lang ulam niyo. Oo. Grabe, anong nasabi sa'yo ng anak mo na hindi na siya nakapag-aral ngayon? Wala naman masabit, mabait yung anak kong bunso ay. Nangawa nga sa akin, kaya nagtrabaho na muna siya. Hindi naman para makatulong. Yun na lamang inaasahan ko yung bunsong ko ngayon. Bakit yung iba mo bang panganay may asawa na? Ay, may mga asawa. Itong isang bunso mo na lang talaga natitirang wala. Alam niyo mga kabayan, sa totoo lang, si Tatay Lito dito ay marami din sa kanyang nahahabag kasi nga sa sitwasyon niya na siya lang talaga yung bukod tangi talaga na nagdi-deliver dito na ganito pa rin yung gamit sa loob ng 35 years. Ito yung ginagawa niya, ito yung binuhay niya, pinampaaral sa kanyang pamilya na kung minsan totoo nakikita ko sa Tatay Lito na pinihilan niya lang itong itong mga dala niya na tubig na ito. Tatay Lito, bakit hindi kayo nagkaroon ng ibang service? Nagpaparal pa ako. Yung iba kaya nagkaroon ng service, may anak na mga nagtapos, may nag-abroad, may mga pinagkukunan silang pagkain sa araw-araw, kaya sila nagkakaroon ng motor. Ako naman mahina ang loob ko sa utang ng motor. Mahina ang loob ko doon sa ganun. Tatay Lito, kapag minsan ba dumadating yung time, yung point na naiisip mo din yung hirap mo sa paggaganto? Bayo, hindi na ako naimik. Iniisip ko lamang nakarang maligaya ko. Yun na lang iniisip mo? Yun lang iniisip ko, yung kabataan ko. Kung anong ginagawa ko ng kabataan ko. Yun lang naiisip ko. Yun, wala na. Patanda na tayo eh. Ilang taong ka na ngayon, Tatay? 62 na ako. Oh, 62 na, nagagawa mo pa maganto? Hmm. Grabe. Hindi ko akalain, parang akala ko sa edad ni Tatay mga
Mga 50, ganun. Wala. Pero 60 plus ka na pala. Grabe, dapat po sa edad nyo yung Tatay Lito, hindi na ganito kabigid yung trabaho nyo. Sanay ako sa mabibigat at trabaho eh. Nung bata ka pa. Lahat ng mabibigat, binubuhat ko. Kaya ako din naglaki. Pero ikaw ba, Tatay Lito, ilan ang naging supling nyo ni misis mo? Ba, namatay yung dalawa, apat na lang. 4. Ano ang kinamatay ng dalawa? Sakit. Yung isa sakit. Yung isa nalunod. Yung isa, sabang. Ikaw yung may anak na magaling maglangoy, ano? Yung swimmer yung anak mo, di ba? Kung maalala ko, bata pa ako nun. Nung nangyari yun sa anak mo, no? Yung kasi nabalita yun dito sa Kapalongga na nalunod yung anak niya. Para nagpa-practice yata tayo ng pagsuswimming, hindi inaasahan na nauntog sa bato, ano? Tama ba? Hindi, ano yun, baha. Baha ba yun? Baha yun. Tapos? Yung mga kasama niya, nagtawid eh, siyempre, mga kabataan mo eh, nagpapasikat ang siguro, nadulas ko sa may bato. Nadulas siguro. Tapos yung isa sa sakit, bakit hindi nadala sa ospital? Hindi ko nadala yun. Bakit? Gawa sa kakulangan? Kakulangan, wala. Grabe. Tatay, ito lang nagsisilbi mong ano? Payong sa para hindi mainitan? Oo. Pansamantala. Ito lang. Grabe ang ano ni tatay. Reper pa lang yan. Tali-tali yung tadyang. Tinali-talian lang. Yung tadyang. Para lang maikabit dito sa munting kawayan na ito. Nilagyan ni tatay dito ng mga tali-tali dito. 5 taon na itong kawayan ito. Pati ito? 5 taon na yan. Oh, grabe. Ba't may toothbrush dito? Ha? Panlinis sa mga ganyan. Panlinis. Panlinis yung mga ano. Kung makikita nyo itong mga ano ni tatay Lito, nire-repair niya lang din. Papakita ko sa inyo. Tinan nyo. Ito yung pruweba na nire-repair niya lang niya yung kanya. Wala ng container. Mga container. Tapos na. Nilalagyan niya lang ng glue stick yata ito. Para hindi tumagas yung tubig. Kasi ito nababali siguro sa pagbubuhat. Bumibigay sa kakabuhat ni tatay Lito. Kasi nga, araw-araw ba naman, binubuhat niya ito. Ikaw ba, Tatay Lito, may mga suki ka na dito na pinagbibentahan? Meron. Dinideliver ng tubig? Nasa iyo lang talaga kumukuha, may mga ganun? Oo, meron. Yung iba, nagbalingbing. Sa iba na kumukuha, bakit? Anong dahilan? Ay, mabagal daw ako eh. Grabe naman. Sana inuunawa na lang po, tatay, yung sitwasyon mo. Mabagal doon sa sintro na eh. Kasi 60 plus na si tatay. Kaya ako dito na muna deliver sa umaga. Mga suki ko hanggang doon. Wow, anong sa tatay. Nakakatanggap pa ng discrimination sa ibang tao. Sa mga taga-Kapalongga dyan, sana po ay tulong na lang natin kay tatay. Isa lang naman yan ang pinagkukunan ng tubig, pare-paras lang yan. Pinagkaya ba lang siguro yung kilos, bata-bata pa yung iba. Si Tatay Lito, tinan nyo naman 60 plus na ganito pa din yung ginagawa. Kaya bilang tulong na lang natin sa kanya, bilhan natin siya ng kanyang paninda. Kasi tinan nyo naman, natigil ngayong pag-aaral ng anak niya kasi siguro hindi na kaya ng kinikita ni Tatay Lito sa titinda ng tubig. Nung una, bakit na po nagawa mo pag-aaral yung anak mo? Mura pa ang bilhin. Mga mura pa. Ngayon, mas sobrang taas na. Yung bigas ngayon ay 58 ang may maganda na eh. Medyo mahal na ngayon ang bilihin. Wala pa. Kapil naman ang mabibili. Dito tatay, sa sa sidecar mo, ano lang ang nagiging maintenance mo dito? Yung 50 araw-araw. Sa sira ng bisikleta. Para saan? Sira ng bisikleta. Ano ibig sabihin nun? Yung sira ng bisikleta, pag nasiraan ka, pwedeng pa makukuha mo yung pambili ng mga gamit mo. Nagtatabi ka? Ibig sabihin? Ay, galing naman ni tatay. Nagtatabi siya para sa pang-maintenance in case na may kailangan, kagaya ng gulong, kadena. Palitan naman. Kapag kinakailangan, tinan nyo nga yung gulong nyo. Tinalian na naman lang ng tinalian ng goma. Tinalian lang ng goma. Jarang po. May kuryente naman kayo dito, tatay? Meron. Ha? Meron. Meron naman. Mm. Siya yung anak mo. Siya ba ang anak mo o lalaki ang anak mo siya? Yan. Anak ko rin yan.
Siya yung anak ni misis mo. Sa akin. Sa'yo yan. Panganay, hindi. Ano yan, pangalawa sa ano yan. Yan na sinundan ng buso ko. Okay. Tatay, dito sa bahay niyo, parang ang dami nakatira. Isang kwarto dito, isa dito. Magkaibang pamilya nakatira dyan? Oo, may yung kanya-kanyang ano. Ikaw, saan kayo natutulog mag-asawa? Ano sa taas. May second floor ba ito? Saan? Ito. Ay, grabe ang init dito, tatay. Kapag hindi ka dito makatulog ng tanghali. Hindi nga, sa kabilang naman natutulog dyan. Sa gabi lang. Yung banggiran ko sira nga. Nangyari sa mo? Tingnan nga. Anong nangyari dyan, tay? Hindi nga mapaayos. Ano ito? Hugasan mo? Hugasan ko, hindi mapaayos. Ay, grabe. Sira-sira na. Yung gawa ng bagyo. Bali, ilang kayo nakatira dito tayo ulit? Kami dalawa, tapos iba naman sila. Bali, ilan nga kayo? Lahat? Lahat nandito? Oo, lahat yung nandito. 4. Ikaw, si misis mo. Hindi, nandun si Miss sa kabila. Hindi dito tumitira? At doon at hinahapon nga dito. Siya ang hinahapo. Paano yun? Magkahiwalay kayo? Okay lang sa'yo? Ay, dinadalam ko naman ng gamot. Magkahiwalay pala kayo. Akala ko naman magkasama kayo dito. Bali, ikaw lang pala mag-isa natutulog din sa taas. Ay, natutulog dito pag siya, okay na. Kapag okay na, umuwi siya dito ulit. Umuwi. Ito bang bahay ninyo, sarili niyo ang lupa dito? Ay, nakikitirik lang po kami dito. Nakikitirik lang kayo? Oo. Wala nang kaibang daan, wala. Ilang dinadaan. Pero ito, ang mga asa-asawa nito naman, nagpo-provide sa kanila. Oo. Ng pangkain nila. Sa kanila. Okay. Pangilang ka sa anak ni tatay, ate? Pangilang ka sa anak ni tatay? Ha? Bilangin mo, kuya lang. Hindi mo alam kung pangilang ka? Pangatlo. Pangatlo ka? Nasaan ang asawa mo? Wala kang asawa? Nasaan? Ba't sabi ni tatay, asawa niya nagpo-provide ng pagkain? Nasaan ang asawa nila? Walang asawa yan. Yan ay niliyasan ng asawa. O di ibig sabihin nga tatay, ikaw din na nagpo-provide ng pagkain nila. Yan naman sila. Iba naman sa kanila. Saan sila kumukuha ng pangkain nila? Sila naman ang ibang upano. Kami naman ako diyan sa... Oo po, dito sa kanya ikaw. Oo. Okay, so si tatay din nagpo-provide pala ng pagkain at ng kanyang anak na pangatlo. Pangatlong? Pangatlo sa buhay. Ako pangatlo sa buhay. Ito, anak mo ito. Oo. Ba't iniwan ka ng asawa mo? Ay, niloko. Ha? Ilang taong ka na? 28 ka na? Pala ko 16 ka lang. 28 ka na pala. Ito ang unang anak mo. Pangalawa. Nasaan yung isa? Nag-aaral. Nag-aaral. Sino nagpapaaral? Sino nagpapaaral sa anak mo? Si tatay. Grabe si tatay dito. Napakalupit mo tatay dito. Nakakabilib ka. Ikaw pa rin pala nagpapaaral sa anak niya. Wala. Sinabi ko sa kanila hanggat malakas ako. Pero pag ako magdilisya na sila ng Pero sana tatay di mo inaabuso ng sobrang katawan mo. Kasi pag ikaw po ay naratay at nanghina ang katawan mo dahil sa kakatrabaho. Sana wag natin dumating sa puntong yun. Sana nga tatay. Yun ang kinatatakot sa mga ganun. Oo, di ba? Kaya sana kahit paano huwag maabusuhin po yung katawan mo. Kasi 60 plus ka na po ay kung dati po ay malakas na malakas kayo, ngayon po ay pahina ng pahina at tumatanda po. Panay naman ang exercise ko. Kaso nga lang, walang ibang aasahan na magtatrabaho. Oo, kaya ko pinagpapala. Kung hindi kilos. Kaya ko pinagpapala. O tatay, tamo malakas pa rin ang katawan nyo kahit paano, no? Kumpara sa ibang mga 60 plus dyan, may hina na. Pero si tatay, yung palang kalusugan niya na siya hanggang ngayon ay malakas pa rin. Blessing na kaagad sa kanya yun. Diba tatay? Okay, grabe. So pag naglaki-laki ang anak mo, magtrabaho ka, para matulungan mo si papa mo. Ilang ginagawa mo dito, yung mag-alaga sa anak mo. Ilang taon na yun siya? Isang taon na. Isa po ay 8. Ano pangalan ng tatay niyan? Edward. Edward, yung anak mo, bakit mo iniwan? Yung obligasyon mo. Ano ang apelido? Ano apelido? Apelidohan natin. Ha? Kabuyo. Kabuyo? Edward Kabuyo, kung nasaan ka man lupalop ngayon,
ay sana bisitahin mo itong anak mo kasi obligasyon mo ito ay sana kung hindi ka pa ready sa obligasyon o takot ka, hindi mo binuntis itong anak ni Tatay Lito. Oh. Kahit pa hindi kayo kasal, hindi yung katwiran. Inanakan mo, di obligasyon mo yan. O kahit man lang kung nasaan ka man ngayon, kung may sarili na bang pamilya, wala pa. Meron yun. Hindi nga na, ano, Ha? Wala daw eh. Wala. Kung sakaling meron man o wala, baka naman may trabaho ka, kung wala man, magkahid ka ng buto, magbanat ka ng buto, ibig sabihin, at bigyan mo ng sustento tong mga anak mo, dalawa pa naman. Sa kanya parehas? Kaya, Magkaiba? Anak ka na. Nasaan yung tatay nung una? Wala din. O dapat matuto ka na. matuto ka nga. Dapat last na muna ito. Hindi nagpapahuli ay. Ay naku, bakit nagkakaganon? Baka naman matapang ka sa kanila. Ha? Baka naman laging bulyaw. Hindi naman. Ay, grabe. Lahat kayo, papasanin kayo ni Tatay Lito dahil ganyan ang naging sitwasyon ninyo. Hindi naman kayo matitis ng tatay ninyo, siyempre. Ang nakakabilib dito ay si Tatay Lito pa rin talaga na pati yung kanyang apo, siya pa rin nakakaaral. No. O sige tayo, tara, labas tayo. Ay, bigyan, may ano pala, may cash pala si Rans. Bigyan ka ni Rans ng cash. Wait lang tatay, siglit lang. At may sukli pa yata dun sa ano. Ito. Ito, dyan mo, ha? Dagdag mo sa pang ano nyo, pang gastos, ha? Oo. Okay, tara. Alis tayo mga kabayan at maabahala na si Tatay Lito sa kanyang pagpatrabaho. At tinatakbuhan ang responsibilidad sa anak. Dalawa yung anak kong ganyan. Takot sa responsibilidad pero hindi takot gumawa ng bata. Dalawang anak ko yung ganyan. Dalawa? Oo. Bakit nagkakaganyan ng mga anak mo tayo? Ay, iniiwanan. Nagpapabuti, iniiwanan. Ay, Anak lang, tapos iniiwanan. ay, si Mrs. Ito ba misis mo? ayun. O nanay, hinahapo ka daw. Hinahapo. Hapon na ako. Hanggang ngayon? Tayo mo rin. Wala, pares pala kayo ng height, ano? Oo. Nawaya. Wala naman pagmamanahan na eh. Kaya pala yung anak niyo, mga ano din, ang height. Baba lang. Hinahap. Meron taong ka ng nanay. 66, tapos mas matanda ka pala kay tatay. Balita ko yung sitwasyon ng mga anak niyo. Pares pala iniiwanan ng asawa. Oo nga. Malas lang. Ha? Malas. Hindi nakakapili ng mga ganda, no? Kaya talagang hirap. Iwanan ng Hindi naman nay, lahat. Bakit si tatay di ka naman iniwanan kahit naghihirap? Meron akong panindigan ay. Oh. May prinsipyo ako, sila wala. Si tatay, may dalawa ka pang anak nung napangasawa mo siya pero di ka naman niya iniwan. Di ba? Wala sa hirap yan. Talagang ano lang yung mga yun, takot sa responsibilidad kaya iniwan yung anak mo. Inanakan lang tapos iniwanan. Sige, at magpahinga ka na nay, ha? At nagdala naman kami konting blessing sa inyo, no? May cash kay tatay tapos may sakong bigas kayo din sa inyo, ha? salamat. Wala ka naman. Akala ko naghiwalay na kayo ng bahay ni Ay, tatay. hindi. At yeah. Pag nag-uulan bagay, nagbabaha. Ibibili ko lang ito ng gamot niya, no? Kaya hinapon na naman. Ano ako? Bilang mo siya ng gamot. Na-stress ako pag baha-baha ay Bahal dyan ay, bawal mabuti. napasok doon sa loob. Bumabaha dyan sa inyo. Oo, pag nag-uulan, yung sige-sige, Kaya ako tubig sa loob. papunta-punta doon. Kaya doon ko pinaano muna yan. Siya pa pala nagpapaaral sa apo mo. Ano? Wala naman kukaan. Wala namang kukuha. Anong masabi mo sa sipag ni tatay? 35 years niya na pala ito ginagawa. Kaya nga, sipag lang. Sipag at tiyaga lang. Pero naawa ka din mo sa kay tatay. Uwat. Patulak-tulak ng sidecar. Grabe ano? Tapos sa patigil pa yung anak niyo dahil nga hindi na kaya ni tatay dito i-provide yung pangangailangan. Sabi ko nga ay mag-aral ay wala. Hindi Wala kaya. na pagpapaaral. Gusto makatulong, kaya nagtrabaho.
Grabing tagal na ni Tatay Lito pala ito ginagawa na yan, ano? Ano ba ang magandang may tulong kay Tatay sa tingin mo? Bilan ng kabayo? Bayo. At kabayo ang gamitin tapos kariton? Container, nilabit ko. Bali ngayong buong araw na ito, nakailang deliver ka na? Pangatlo ito. Pangatlo. Simula anong oras yun? Alas 6. Ng umaga? Oo, hanggang ngayon, nasahod ko pa lang itong hapon ay. Sabi mo, minsan nakakadalawa ka lang, pero minsan nakakatatlo ka pala. Oo. Kagaya ngayong araw. Oo. Bakit depende ba saan yan? Bakit kung minsan dalawa lang? Minsan na yun, naunahan ko sila sa dalaan. Kanya, ano na eh, kung sinura mauna. Kung minsan, na-deliver na yung iba. Oo, sabi nung ibang suki ko eh, mauna na lang sa inyo. Kung sino mauna, siyang kukunan. Oo. Sabi ng mga suki mo. Oo. Kung minsan, kaya inaagahan mo alas 6 na umaga. Kung aagahan mo na alas 6, makakapag-deliver ka ng 3. Oo. Kaya lang kung minsan siguro, sakit din ng katawan, ganyan. Ay, Kaya oo. kung minsan, anong oras na nakapag-deliver? Alas 7, ang kaanuhan ko. Dumadating ba sa time din Tatay Lito na tinatangkaso ko din sa ganito na trabaho? Ba, tagal ko nang din nagkakasakit. Maulanan, maurawan ako, di ako nagkakasakit. Sa ganito? Oo. Ang sakit ko, pinakasakit ko lang dito. Sipon. Oo, yun lang. Yung madalas na nagiging sakit mo. Yun lang madalas ko sakit. Pagkakaunting trangkasat, nangyayari ko buong katawan ko. Iniinuman ko lang ng biodiesel. Ayos na naman. Deliver na naman. Deliver na naman, mamaya-maya. Pero kayo, Tatay Lito ni Mrs. mo, okay naman kayo? Ay, okay lang. Anong ginagawa niya sa ngayon? Anong nagtatrabaho ba siya? Ayun, nandun sa ipag ko nga at hinahapo. Binabantayan niya. Oo, hinahapo. Hindi ko naman pwedeng unahan yun. Tatay, ilan naging anak ni Mrs. mo dun sa una niya? Dalawa lang. 2? Wala naman na dito, mga saso na. Bakit, may tanong ako si Tatay Lito, bakit mo siya tinanggap kahit na may anak siya? At ikaw ay wala ka ba nun anak? Wala ka ba nun? Ay, binata ko nun. O bakit, anong may share mo sa amin? Bakit mo buong tinanggap ni Mrs. mo kahit na may asawa? Ay, malalim ang dahilan. Pwede mo ba kami bahagyan ng konti? Ano yun? Kaya tinanggap ko yun. Dahil ako ay bagong salta lang dito noon. Tapos? Ay, siyempre, niligaw ko si Mrs. Nasagot naman ako. Pero alam mo nun na may anak Alam ko may anak siya. Tinainan ako na rin. Pero Maliliit hindi pa. lang ano. Oo. Maliliit pa yan, yung mga anak nila sa una. Pero yung trato mo sa kanya, sa mga anak niya, Wala naman akong binagawa ko masakit sa kanila. kumbaga parang tanggap na tanggap Oo. na anak mo talaga sila. Wala naman akong ginagawa masama sa kanila. Pinag-aaral ko pa nga ng elementary. Ay, ganun? Oo. Yung mga Pati pala mga anak niya, ikaw nagpaaral. Oo, mga elementary pa yan. Inahatid ko pa nga ng pamalo at ayaw pumasok sa school. Sa eskwelahan. Inatiran ko pa nga ng pamalo yung panganay niya. Hinatid na? Inatiran ko ng pamalo. Bakit? Ayaw pumasok. Para lang pumasok. Oo. Para mag-aral. Ikaw, nanay, ano bang gusto mong tulong pa kay tatay? Anong gusto niya na tulong? Mga bagong lagayan? Oo, papalpan na yan. Sabi ko nga, sabihin mo na lamang ay tayo ay bigyan na lang ng titiray ka ng bahay. Maayos na tahanan. Oo, hindi tayo. Sabi ko nga, kung meron lang kami ibang malilipatan. Meron ba kayo nanay sariling lupa? Wala. Na pwedeng pagtirikan? Wala. Maganda sana nanay kung Kaya meron kayo nga, sariling kung meron lupa. sarili. Oo. Pwede namin kayong matulungan sa pagpapatirik ng bahay. Asay wala nga. Yun yung problema, no? Ang problema yun, ang problema namin. Ganun lang, habang buhay lang dyan. Hindi. Tapos yun pa ang problema namin. Daan. Yung dadaanan namin. Ang hirap ng daan nyo, no? Hmm. Yan nyo na, may awan Diyos mali natin may mga blessing na dumating sa atin at matulungan kayo sa mga Kapitbahay namin ay mga sa daan. ganyan po talaga dito na danas din naman namin yan dito sa bayan ng Kapalongga ay ganito po sila sa
lupa. No, kami naman din danas namin yan dito. Dahil problema. Ganun lang sa mga Tapos ako nga, yung mata ko nga, sabi ko, naghahanap nga ako ng pera at yung mata ko eh. Timandangkal na lupa. Ano na ako na magpa-opera ng mata eh. Bakit na ano ba nangyari sa mata niyo? May katarata ako eh, kita mo nga. Yan, hindi ako makapagpa-opera, sabi ko. Yan ang Dahil palang problema nito nila Tatay Lito, no? Hindi lang sa financial, hindi lang sa bahay, pati kay nanay, may hika na nga, may... yung mata ko pa. Yan ang Yung mata niya pa. yan ang inaanuhan. Para makaipon ng pera. Ay hindi naman makaipon. Kulang pa sa ano. Sa pagkain. Kinukulang din. Yan yun na, pray lang ha. Malay natin bukas, isang araw, may dumating na blessing sa inyo, ano? At masolusyonan lahat ng problema ninyo, ha? Okay. Pero ngayon na, may gusto lang ako sa iyo tanong. Ano ba yung masasabi mo kay Tatay Lito bilang asawa mo? Sa tagal nyo nagsama. Ay, ano, yun nga, mabuti nga sabi ko at matyagaan naman si Lito kahit ano mga pagsubok ay naaanuhan niya. Kaya sabi ko ay tyaga-tyaga lang. Sa inyong mga anak, ano ba si Tatay Lito? Ayos naman. Ano, ano kaya lang yun. Isa kakulangan sa financial, kaya napapatigil. Oh, sa akin nakikita ko Tatay Lito ay hindi lang maayos maging ama. Kasi kahit na ganito yung buhay po ninyo, si Tatay Lito hindi tumitigil sa pagsisikap. Kahit hirap na siya sa paghihila nitong sidecar na ito ng punong-puno ng tubig, ginagawa niya pa rin. Na dapat sa edad ni Tatay Lito, hindi na ganito kabigat yung tinatrabaho niya kasi 60 plus na. No? Na dapat ang trabaho na lang niya ay hindi na ganito. Yung medyo magaan-gaan na sana, no? Kaso nga wala siyang choice. May pinag-aaral pang apo. Di ba? Tapos kakainin niyo sa araw-araw, pambayad ng kuryente. Lahat na. Problema. O kaya yun. Budget nga. Saludo ako sa iyo, Tatay Lito, no? Saludo ako sa inyo kasi napakasipag niyo. Sige na, magpahinga ka muna sa inyo, ha? Malay mo bukas isang araw masagot yung mga kahilingan ninyo, no? Okay, sige. Magpahinga ka na muna doon. Una ka na doon. Si Tatay Lito yung magdi-deliver pa yata to. Okay. Tatay Lito, salamat ha. Kasi pinayagan mo kami na ma-interview ka namin, no? Ibahagi yung buhay mo sa channel na ito, no? Okay, ngayon ba, didiretso ka na mag-deliver? Wala nang init. Magdidiretso ka na. Okay, sige. God bless you, Tatay. Ha? Ha? May madala ko din, walang tubig. Magdi-deliver daw si Tatay. Kana, lulit. Okay, sige. At ayun, maraming salamat sa lahat ng nanood ng video na ito. Pasensya na, nagka-error yata yung microphone namin kanina. At sana ay sa may mga busilak na puso na gusto mag-donate kay Tatay Lito at sa kanyang asawa, pwede kayo mag-message sa Alma Vlog o sa Commander ni Marcos o sa Marcos TV channel. Maalin po dyan, pwede kayo mag-message sa amin. At kita nyo naman kung gaano din ka-deserve ni Tatay Lito ang tulong na sobrang sipag at sobrang pagtsitsaga para sa mabuhay lang yung kanyang pamilya, pati apo damay na. Kaya yun, sana ay sa may busilak na puso dyan, mag-message lang kayo. Okay, salamat Tatay. God bless po.